Alam mo, nakakaisip talaga, paano kaya ang isang desisyon lang, yung simpleng pagtanggap sa ibang posisyon, pwedeng magpabago ng lahat sa isang kaso sa Korte Suprema? Gaano ba talaga kabigat ang bawat galaw, lalo na kung ang usapin, pamumuno sa isang bagong tatag na lalawigan? Yan ang sisilipin natin ngayon. Sige, simulan na natin tong paghimay. Ang kasong tatalakayin natin ay ang Province of Maguindanao del Norte, represented by its Governor Fatima Aini Limbona Sinswat versus Bureau of Local Government Finance, Regional Office Number 12 et al. Ito yung GR number 265373 na lumabas ang desisyon noong November 13, 2023. Titingnan natin yung mga liko-liko nitong kaso tungkol sa leadership sa Maguindanao del Norte. Okay, umpisahan natin doon sa batas, yung Republic Act 11550. Ito yung naghati sa Maguindanao, di ba? Oo, tama. Naging Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. At nangyari yan pagkatapos ng plebisito noong September 17, 2022. Ang twist, nauna yung 2022 elections bago pa man yung plebisito. Exactly. Kaya yung nahalala Vice Governor noon, si Fatima Aini Sinswat, siya yung umupo bilang acting governor ng bagong Maguindanao del Norte. Yun naman yan sa Section 50 ng batas, di ba? O yun ang nakasaad sa Section 50, siya muna ang uupo. Okay. So, bilang acting governor, si Sinswat, humingi siya sa Bureau of Local Government Finance, yung BLGF. Ano ang hiningi niya? Na italaga na yung provincial treasurer. Kasi kailangan yun para sa operations ng LGU, di ba? Natural lang. Pero ano nangyari? Nag-alangan ang BLGF. Tama. Kinwestiyon nila, parang valid pa ba yung Section 50? Considering na mas huli yung plebisito kaysa election, medyo naguluhan sila sa timing. Okay. So dahil hindi umaksyon ang BLGF? Ayun na, nagsampa ngayon si Sinswat ng petition for mandamus sa Korte Suprema mismo. Para pilitin na yung BLGF na italaga yung tesorero. Okay, gets. Oo. Pero habang nakabinbin pa yung kaso, dito na pumasok yung mga malalaking pagbabago. Supervening events, ika nga. Ano yung mga yon? Well, noong April 4, 2023, si Pangulong Marcos nag-appoint siya ng OIC Governor, si Abdul Rauf Makakua. OIC muna. Oo. Tapos, mabilis lang, after ilang weeks, April 26, 2023, ginawa na siyang full-fledged governor na. Okay. So si Makakuha na ang governor? Anong nangyari kay Sinswat? Si Sinswat naman, kasabay noon, inappoint siya bilang vice governor. So inappoint siyang vice governor? At ito yung pinaka-importante. Tinanggap ni Sinswat yung appointment as vice governor na numpa pa siya noong April 28, 2023. Teka. Dito na nagiging komplikado Kasi sabi mo kanina, may kaso pa sa Korte Suprema. Oo, ongoing pa yung mandamus petition niya noon. Anong nangyari doon? Kasi parang ang labas niyan, inaangkin pa niya yung pagkagobernador sa kaso, pero tumanggap na siya ng pagka-vice governor. Yun na nga. At ang mas interesting pa, bago pa nalaman ng Korte Suprema itong pagtanggap niya bilang vice governor. Anong ginawa ng korte? Naglabas sila ng desisyon noong June 26, 2023. At guess what? Pabor kay Sinswat yung desisyon. Talaga ba? Anong sabi? Ginawang permanente yung writ of preliminary mandatory injunction. Basically, inutusan yung BLGF na iproseso na yung nominasyon ni Sinswat para sa provincial treasurer. Parang sinasabi ng korte na tama si Sinswat noon. Wow! So nanalo sana siya. Pero, siyempre, hindi pa tapos ang laban. Yung kabilang kampo, yung OSG at saka yung MILG ng BRMM, nag-file sila ng motion for reconsideration. MR, kumbaga. anong argumento nila sa MR? Siguro yung pag-a-accept niya as VG. Tumpak! Yun mismo ang alas nila. Sabi nila, naging moot and academic na yung kaso. Wala nang saysay. Bakit daw? Kasi nga, sa pagtanggap ni Sinswat ng posisyon bilang vice-gobernador, parang sinabi na rin niyang, okay, hindi ko na ipaglalaban yung pagkagobernador. Katumbas daw yon ng abandonment of office, pag-abandona sa pwesto.
Okay. May punto. So, anong naging final na desisyon ng Korte Suprema dito? Ayun na nga. Noong November 13, 2023, binaliktad ng Korte Suprema yung nauna nilang desisyon noong June 26. Kinatigan nila yung mga respondents, yung OSG at MELG. Binaliktad. So, talo si Sinswat sa huli. Oo, ang hatol. Si Sinswat ay itinuring nag-abandona sa opisina ng gobernador. May abandonment of office na nangyari. Paano nasabi ng korte na may abandonment? Nakita nila yung dalawang elemento. Una, yung intensyon na iwanan yung claim sa paggagobernador. At pangalawa, yung overt act o yung hayag na aksyon, yun yung pagtanggap niya at panunumpa bilang bisegobernador. So, dahil nag-abandona na siya, ano nang nangyari sa petition for mandamus niya? Naging moot and academic na. Parang nawala na ng basehan yung kaso. Kasi yung mismong hinihingi niya na kilalanin siya bilang gobernador para makapag-nominate ng treasurer, hindi na applicable kasi vice-gobernador na siya. Ibig sabihin, nawala yung tinatawag na clear legal right? Tama, para kasi sa mandamus kailangan sobrang linaw ng karapatan mo. Nung tinanggap niya yung pagka-VG, naging questionable na yung claim niya sa pagka-gobernador. So wala ng clear legal right. At yung sa contempt, may motion for contempt din, di ba? Yung motion for indirect contempt laban sa MILG at iba pa, ibinasura din. Sabi ng korte, hindi raw contempt ang tamang paraan para questionin yung titulo ni Makakuwa bilang gobernador. Ano dapat? Quo warranto daw dapat. Yun yung tamang legal remedy kapag kinu-question mo kung sino ba talaga ang may karapatan sa isang pwesto. Grabe. Ang laki ng epekto ng isang desisyon, ano? So, ano ang mga aral dito? Unang-una, bawat kilos mo sa isang legal na laban, binabantayan. Yung pagtanggap ni Sinswat sa pagka-VG, yun yung nagpabago ng lahat. At may isa pa, di ba? Yung hindi niya agad sinabi sa korte. Oo, pinagpapaliwanag pa siya ng korte. Show cause order, bakit hindi raw siya dapat ma-cite in contempt dahil hindi niya agad ipinaalam sa korte na tumanggap na pala siya ng ibang posisyon habang may kaso pa. Duty of candor yun . So parang may obligasyon kang sabihin lahat ng importante sa korte. Definitely. Tunggulin niya ng mga partido at ng mga abogado. Transparency sa korte. Okay. So, para i-summarize natin, ano yung mga key legal doctrines na umikot dito? Sige. Una, yung abandonment of office. Ito yung voluntaryong pagtalikod sa opisina. Kailangan may intensyon at may overt act, tulad ng pagtanggap sa incompatible na posisyon. Okay, abandonment. Ano pa? Pangalawa, mootness or pagiging moot in academic. Kapag yung mga pangyayari, pagkatapos maisampa ang kaso, yung mga supervening events, nagpawala na ng saysay o practical na halaga sa issue. Wala ng actual controversy. Gets. Pangatlo. Mandamos. Special civil action yan para pilitin ng isang opisyal na gawin ang tungkulin niya. Pero ang susi dito, kailangan may clear legal right yung humihiling. Pag malabo or questionable, hindi pwede. Clear legal right. Okay. Ikaapat. Quo warranto. Ito yung tamang remedyo para malaman kung sino ba talaga ang may karapatang umupo sa isang public office. Hindi pwedeng idaan sa ibang kaso like contempt. Quo warranto. At yung huli, yung nabanggit mo kanina? Oo, duty of candor. Napaka-importante nito. Obligasyon ng lahat ng sangkot sa kaso na maging tapat sa korte. Sabihin lahat ng material facts and developments. Malino na malino. Grabe ang twists and turns ng kasong ito. Isang tanong na lang siguro para sa ating mga tagapakinig na pag-isipan. Ano sa tingin ninyo, ano kaya ang naging resulta? Kung halimbawa, tinanggihan ni Sinswat yung appointment bilang vice governor. Kung pinaglaban niya hanggang dulo yung pagiging gobernador niya sa kaso, may iba kaya ang desisyon ng Korte Suprema? Interesting na tanong yan. Gusto naming marinig ang mga saloobin ninyo diyan. Paki-favorite na rin itong usapan natin kung nakatulong ito sa inyong pag-unawa. At syempre, para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating malalimang pagsisiyasat sa mga mahahalagang kaso at usapin, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Hanggang sa muli!